Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Haman ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang pagkilala natin sa ating Panginoon ng Kristong Hari, Hari ng sanlibutan. Mga kapatid, kung mapapakinggan natin ang katagang hari o yung salitang hari sa influence ng ating society ngayon, of course, pag sabihin nating hari, ito ay isang leader. Ngunit again, ano bang pumapasok sa ating isipan pag sabihin nating hari? Sa makabataan, lalo na ngayon, na-influence ng mga teleserye na may mga tinuturing na hari, o sa mga leader natin sa ating kapanahunan na tinuturing din po nating hari. Di ba siguro ang makikita natin ay makapangyarihan? At ang kapangyarihang ito ay nakaupo sila sa kanilang trono. O baka sabihin natin, nandyan lang sila sa kanilang mga opisina dahil may mga tauhan man sila. O ba kaya dahil makapangyarihan, kapangyarihan ng yaman, kapangyarihan dahil may mga tauhan na pwedeng utusan lamang. Pinamulat sa atin kung ano ang ibig sabihin ng hari sa kasalukuyan nating panahon. Ngunit, pagtatanungin natin, ano ba ang pagiging hari ng ating Panginoong Kristo? Alam niyo mga kapatid, sa aking Music of the Gospel Sunday Reflection sa aking channel, ay may isang awitin, ang pamagat dito ay Jesus ng aking buhay. Tinig ng kaibigan, uyay ng ina, pangarap na ulila, bisig ng dukha. Sinasabi ng awiting ito na ang ating Panginoong Diyos ay ang kanyang pagiging isang Diyos ay isang tinig ng kaibigan. Na sinasabi nga sa Ebanghelyo ni St. John chapter 15 verse 15, sinasabi doon na ito, hindi ko na kayo ituturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko kayong mga kaibigan. Dahil ipinamulat, sinasabi ng Panginoon ang lahat-lahat na mayroon siya sa kanyang kaibigan. Di ba napakaganda yun? Hindi tayo tinuturing ng mga alipin. Siguro sa ating society, pag sabihin nating mga hari, ang daming utusan, ang daming katulong. Ngunit, ang ating hari, ang ating Panginoong Jesucristo, na isang hari na tinig ng kaibigan. Ano ba ang totoong kaibigan? Di ba ang totoong kaibigan, pag hindi mo nakikita sa araw na ito, ang matalik mong kaibigan, o sa pangalawang araw, o sa susunod mga araw, ang ginagawa natin ay nanaphanap natin. Pag hindi natin nasusumpungan, tinatawagan natin, tinitext natin, at kinukumusta natin, kaibigan, bakit hindi ka nagpaparamdam sa akin? Anong nangyayari sa'yo? Pwede bang malalaman ko kung anong nangyayari sa'yo? Nababalisa ako, kaibigan. Di ba yun ang totoong kaibigan? Hinahanap-hanap, kinukumusta, anong nangyayari sa inyo? O
kung may problema ka mang dinadaanan, sinasabi ng matalik na kaibigan, kaibigan, nandito lang ako para sa'yo. Handang-handa akong makinig sa'yo. Nandoon yung paging totoong kaibigan. Sa ating kasing society, sa consumeristic society natin, sa capitalistic society natin, madali lang natin sabihin yung kaibigan. Ngunit, again, pag hindi mo na, ayaw mo na sa kanya, wala nang mabibigay sa'yo itong taong ito, hindi mo na siya tinuturing na kaibigan. O baka kung may ibang maduskibrihan ka sa kanya na hindi maganda, hindi mo na siya ituturing na kaibigan. O ba kaya may hindi pagkaintindihan, sabihin mo sa kanya, hindi na kita ituturing na kaibigan. Ito yung sa society natin, yung tingin natin sa pagiging isang kaibigan. Ngunit ang isang matunay at matalik na kaibigan, ang ating Jesucristo na tayo tinuturing na kaibigan, isang kaibigan na sinasabi ng ating unang pagbasa ni Propeta Ezekiel na ang tunay na pastol ay siyang hinahanap-hanap niya ang nawawalang tupa. Ang matalik na kaibigan ay hinanap-hanap niya ang kanyang mga tupa. Hindi niya pababayaan na mawala ang kanyang mga tupa. Dahil hindi niya tinuturing ng mga hayop, kundi tinuturing niyang kaibigan itong mga tupang ito. Mga kapatid, sa ating society ngayon, again, sa pagturing ng ating mga kapatid natin, mga leader natin, hindi lamang siguro sa ating gobyerno, kahit din po sa simbahan, isang malaking hamon to sa atin. Kung may mawawala man sa grupo, ano ba ang palaging binabanggit ng ating, upakay sa pamilya? Kaya, di ba pag minsan napapakinggan natin, umalis ka, bahala ka sa buhay mo, umalis ka, wala na akong pakialam sa'yo. Ngunit, ang ating Panginoon Jesucristo, ang mabuting pastol, ang nagturing sa atin, na totoong kaibigan, kahit pa tumatalikod tayo, sa sinasabi ng awitin, Likod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag. Napakaganda, kahit tumatalikod ka man, dakilang pag-ibig ko hanap-hanapin kita. Hindi ko mapapalagay kung hindi kita mahanap. Diba? Yun ang totoong kaibigan. At yan ang turing ng ating Panginoong Hesus, na totoong kaibigan ang hari. Ano maging hari ng ating Panginoon? Isa bang hari na kaluklok lang sa trono? Hindi po. Isang hari na hari sa mga hari ayon ni San Pablo doon sa Kenosis. He is the God of gods, the King of kings, but He humbled Himself. Isang hari sa mga hari, ngunit nagpakumbaba. Yung mga hari ba natin, yung mga leader ba natin sa society, o ba kayo sa simbahan, kaya ba nating i-let go ang ating position, ang ating kapangyarihan, para bumaba tayo, para yung mga kapatid natin na sa laylayan, matuturing natin, kaibigan, anong nangyayari sa'yo, kaibigan? Kaya ba natin iyon? O sa pamilya natin, na may mga mahal tayo sa buhay, na dinadaanan nila ang mga problema o crisis sa buhay, o ba kayo nagkakamali? Ano kayong sasabihin natin sa kanila? Anak, anong nangyayari sa'yo? Nandito lang mong pakinggan kita. Nandito yung aking mga balikat na handa mong masasandalan. Sasabihin ba natin? O ba kaya iba ang mga sinasabi natin? Nagkakamali ka ngayon, alis ka na dito. Nagkakamali ka kahapon, hindi na pwedeng makakamali ka ngayon. Binibilangan natin. Ngunit ang ating hari, ang ating Jesucristo, hindi tayo binibilangan. Dahil ang totoong pagkakaibigan ay nandoon yung pag-iintindi. Ang totoong pagkakaibigan ay nandoon yung pagtanggap kahit sino ka man.
So yun ang nakikita natin. At sinasabi pa ng unang pagbasa natin sa Ebanghelyo, napakaganda. Hindi lang niya hahanap-hanapin, kundi siyang pagbubuklurin. Iipunin niya. Hindi niya paghiwalayin. Di ba napakaganda yung Panginoon natin na isang hari na tinuturing tayong kaibigan? Ang kanyang tinig ay ang pagbuklod-buklurin tayo. Hindi kaya ng isang Diyos, isang hari na makakalimutan tayo. Hindi kaya ng isang hari na itatakwil tayo. Tayo mang tao, kaya natin itakwil ang ating mga kapatid natin. Lalong-lalo na yung mga taong walang silbi sa atin, kaya nating itakwil sila. Ngunit ang Diyos, hindi po. Hindi po tayo tinatakwil ng ating Panginoong Diyos na isang hari. Anong sabi niya sa atin? Na sinasabi ng Ebanghelyo natin na ako ay isang dayuhan sapagkat nagugutom ako at inyong pinapakain. Nauhaw at inyong pinapainom. Ako isang dayuhan na inyong pinapatuloy. Ako'y walang maisuot ang inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinapakain o nauhaw at aming pinapainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinapatuloy o kaya't walang maisuot at aming pinaramtan? At sabi ng Panginoon, kung ginagawa niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay inyong ginagawa sa akin. Di ba napakaganda yun? Ang ating Panginoong Hesus, ang hari, na makikita natin ang kanyang pag-isang hari doon sa mga kapatid natin nandyan sa laylayan. Mga kapatid natin nandyan, naghihirap. Mga kapatid natin na dinadaanan nila ang mga pagsubok sa buhay. Nawa, makikita natin hindi ang paging isang hari ni Jesus, makikita natin sa mga nandoon sa tuktok. Nandoon sa mga may kaya sa buhay, may yaman. Pinamulat ng ating Kristong hari na ang paghari niya ay makikita. Masusumpungan natin doon sa mga abang, mga kapatid natin, mga nandyan sa laylayan. Napakaganda, ano? At sabi nga ng mga taong Suwael, Panginoon, kailan ka namin nakikita na ikaw ay hubad, hindi ka namin dinadamitan, ikaw ay nauhaw, hindi ka namin pinapainom, o nakukulong, hindi ka namin dinadalaw, bla bla bla. Sabi ng Panginoon, dahil hindi niyo ito ginagawa sa itong karaniwang taong ito, sa mga mahirap na ito, hindi niyo ito ginagawa sa akin. Dahil hindi niyo nakikita ang aking presensya sa mga taong ito, hindi niyo rin ako nakikita. Hindi niyo rin ako nakikilala. At ang pagiging isang Kristong hari, isang kaibigan na handang-handa na tayo din po ay matututo sa Kanya. Kagaya ni Pedro. Si Pedro ay isang alagad. Ngunit nais ng isang pastol, isang matalig na kaibigan na matuto din tayo sa bawat isa. Matuto kayo sa akin. Anong sabi ni Jesus ni Pedro? Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal na mahal kita. Anong sabi ni Jesus? Pedro, siguro baguhin ko yung pangalan ng mga tupa, kaibigan, Pedro. Pakainin mo ang aking mga kaibigan, ang ating mga kaibigan. Pangalawa, sinasabi ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal na mahal kita. Sabi naman ni Jesus, Pedro, alagaan mo ang ating mga kapatid, mga kaibigan. 3 beses sinasabi ni Jesus, mahal mo ba ako, Pedro? Ibig sabihin, pag mahal natin ang Diyos, matututo tayo sa Kanya. Matututo din po tayong ituring natin na makaibigan na sino mang tao na makasalamuha natin sa araw-araw. Di ba napakahirap iyon? Madali ba yun? Because sabihin ninyo, Father, madali ba sa'yo? Hindi po madali. Kahit ako sa seminaryo, yung mga kapatid ko, yung mga seminaryan ko, hindi po madali. Iba-iba ang lahi, iba-iba ang alagaan mo, iba-ibang attitude, iba-ibang kultura, hindi po madali. Ngunit, kung nais nating matuto
sa ating Panginoong Diyos na tinuturing tayo makaibigan. Then, again, nandoon yung pakumbabaan natin. We have to let go of our pride. We have to let go of our power, our possession, para ituring natin ating mga kapatid na mga kaibigan. Ang tinig ng kaibigan, sinasabi ng awitin, Tinig ng kaibigan, uyay ng ina, pangarap na ulila, bisig ng dukha. napakagandang awitin. Nawa, hingin natin sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang kanyang paggabay, ang kanyang pagmamahal. Nakayanin din natin na ituring ang ating mga kapatid, kahit pa man mga kapatid na mahirap kilalanin na ating mga kaibigan. Ngunit yan ang hamon sa atin ng Panginoon, ang Kristong Hari. Amen.